sakit, no, mas maganda na madalaw niyo sa ospital kasi malaking impact 'yon. So doon ko na appreciate si Kuya Ryan na from Bulacan, 'di ba? From Bulacan pumunta pa siya sa Maynila sa PGH para lang madalaw tayo. So doon ko na realize, sabi ko, akala ko business partner, bakit dinadalaw pa ako sa ospital? Pwede namang hindi na, 'di ba? Pero kasi nga, yun yung maganda sa atin kasi as family yung turingan natin. So because of that, sobrang na-value ko yung concern ni Kuya Ryan sa akin. No? Kaya maganda mentors no na kamustahin niyo talaga yung mga leaders niyo kasi baka mamaya may mga pinagdadaanan din, 'di ba? Malaking tulong po kasi yung nakakamusta niyo yung mga mentors niyo. Yan. So kaya we are so blessed no na talagang napunta tayo sa mga tamang tao, 'di ba? Kasi imagine mo na lang kung mapunta ka sa mga mentors na walang pakialam. Sa tingin mo mag-grow ka kaya? Kasi mayroon pong ganun no, na mga mentors na mga hindi talaga active yung mga direct angel mentor nila. So paano 'yun, 'di ba? Pero buti na lang may mga nasa taas tayo na mga concerned, supportive, di ba? So, doon tayo ko-connect. Yan. So, si Mentor Naomi, doon na po nag-start na mag-inom tayo ng amazing barley na mas marami. Though, sabi ng doktor, bawal daw ako uminom ng barley. Okay? Pero dahil ako yung nakakaalam, di ba? Ako yung nakakaramdam kung effective ba yung barley. Kaya, tinuloy-tuloy ko siya kasi naramdaman ko, mentors, yung pagbabago ng katawan ko. No, yung sobrang payat ko before, nagkakaroon ako ng gana. Kasi nagkaroon kasi ako, mentors, ng trauma sa pagkain. So feeling ko lahat ng mga kakainin ko magkakaroon ako ng cancer. So ganun siya. So because of barley, na ano ko siya na overcome. Yeah. Ayan. So bago tayo magkaiyakan, no, next step tayo. De, kasi mahirap kasi talaga magkasakit, mentors, no. Ayan. Hihinga lang tayo. Ayan. So dahil dyan, mentors, ayan. So dito na yung time na nagkaroon ng pandemic, walang choice, di ba? Kailangan mo lumabas sa comfort zone mo. Kasi ito yung time na kung saan walang mall. Sa mall po ako nag-work, no? So ito yung time na kung saan nagkaroon ako ng maraming time na umattend ng training every day. No? Doon ko ngayon nalaman na si IM Worldwide pala is pang extraordinary. Hindi siya ordinary lang na company. No? So doon ko nalaman na pag ginawa mo or hinataw mo si IM Worldwide ng tuloy-tuloy, yung gusto nating time and financial freedom ay makukuha mo talaga, mentors. So dito ko na nalaman na meron pala tayong mga rank up. 'Di ba? So nung nalaman ko na may rank up, nagtanong ako kung paano i-hit yung Sapphire. So ilang buwan din, mentors, bago nag-join po ako 2019 August. Okay, pero nakita natin yung Sapphire is 1 year and 3 months after joining IM Worldwide. Okay, so actually nung time na to, mentors, mahirap po mag-hit ng Sapphire. Bakit? Kasi hindi ka pwedeng lumabas. Ang hirap po, sobrang higpit. 'Di ba? Hindi basta-basta makakalabas. And limit yung pupuntahan mo. Kung offline, limit na. Hindi ka na pwede lahat video call. Pero alam nyo, mentors, pag gusto, di ba, may paraan. Okay? So, yung goal kasi natin, kailangan gustong-gusto mong ma-hit. And gustong-gusto ko ma-hit yung Sapphire talaga that time. Hanggang sa, syempre, after mo mag-Sapphire, ano nang next, di ba? Next mo naman is mag-Ruby. Okay? Dito, natanggalan ako ng bonggang-bongga kasi after Sapphire, 2 years and 4 months bago ko na-hit ang Ruby. Okay? Kasi bakit? Dito kasi sa pag-hit ng Ruby and up, kailangan mo na ng grupo left and right. Sa pag-hit po, mentors, ng Sapphire, hindi mo pa kailangan ng grupo. Kaya ka mag-hit ng Sapphire is para magkaroon ka ng grupo.
kaya mo mag-hit ng Sapphire mag-isa. Tandaan mo, mentors. Okay? Pero sa Ruby, ibang usapan na. Okay, Ruby, pataas, kailangan mo na ng grupo left and right. Kaya yung mga papasok sa'yo, di ba, nag-Sapphire ka na. Yung mga papasok sa'yo, yung mga na-directs mo, sila ngayon yung kailangan i-push mo na sila naman yung mag-next na mag-hit ng rank up. Okay? So, hindi pwedeng ikaw lang. Hindi pwedeng ikaw lang ang nare-recognize. Okay? Kailangan lahat tayo nare-recognize. Yung team natin nare-recognize. Dapat ganun po. Huwag po tayong selfish. Kaya ang goal natin is madami ang mag-rank up sa team. Okay? Kasi kung ikaw lang ang mag-rank up, di ba? Parang selfish tayo sa ganung way. Gusto mo ikaw lang yung kikita. Di ba mas maganda kung lahat tayo kikita? So sa ganung way, kailangan tulungan mo yung mga leaders mo left and right. Hindi pwedeng right lang. Hindi pwedeng left lang. Kailangan both sides, matulungan mo sila. And once na matulungan mo sila, that's the time na mahihit mo na yung Ruby. Okay? So dito mentors, no, pwede naman, no, actually ang tagal na to, 2 years and 4 months. Pero alam nyo mentors, nandun yung ang dami ng mga nauna sa akin na mag-rank up, pero ang focus ka lang is ma-hit yung goal ko. Hindi ako nakatingin sa mga negative or challenges na negative sa paligid natin. Kasi minsan, ganito no, mentors, nakatingin tayo doon sa paligid na mga negative. And masyado tayong nagpapa-emo. Okay? Kung gusto mo maging successful dito, tanggalin mo muna yung pagiging emotional mo. Kasi at the end of the day, kahit wala ka dito sa I Am Worldwide, normal po ang may problema sa buhay. Hanggat nabubuhay ka, actually even patay nga, may problema pa. 'Di ba? May gagastusin pa pag namatay ka. 'Di ba? So anong gusto mo? Patay ka o buhay ka? Mamili ka. 'Di ba? So eto mentors, matagal man natin na hit pero ang goal natin is ma-hit pa din siya. Kahit tumagal siya, kailangan focus ka. So, pagka hindi mo siya nahihit, tingnan mo ano yung naging problema. Ano yung mga objections dun sa dinaanan mo, bakit hindi mo siya na-hit. Ganon dapat. Para sa ganon, sa next na pag-hit mo ulit, maano mo na, maiiwasan mo na ano-ano yung mga uh, pinagkulangan mo dun sa pag-hit na yon. Hanggang sa until na na-hit na natin yung Ruby, March 2023. Diba? So after Ruby, ano pong next mentors? Diba? Emerald. Okay, so yun po yung next na mindset ko na i-hit ko, Emerald. Tama? So, sometimes goes by, every month hinihit natin yon. Okay, so hindi man natin na-hit, pero nadadagdagan at nadadagdagan yung directs natin, yung mga leaders natin. Huwag kang papayag mentors na wala kang directs every month. And may quota po yun. Okay, so ako po kasi nagkukota ako every month. Ilan dapat ang pumapasok na directs ko. Hindi ako pumapayag na walang directs sa loob ng isang buwan. Okay? So lalo kung ikaw ay nag-uumpisa ka pa lang, talagang kailangan marami kang directs. Okay? So eto mentors, March 2023, after that, plano ko mag-emerald na. Pero lagi mong tandaan na merong mas magandang plano si Lord. Okay? Minsan yung plano ni Lord hindi mo trip. No? Kasi minsan, katulad niyan, tumagal, ang gusto mo mabilis. No? Minsan patatagalin niya kasi nga merong inaayos sa'yo. Okay? Pero good news. No? Okay lang ba? No? Malaman mo na may good news. Dahil lahat ng mga goal mo, ibibigay sa iyo ni Lord pag pag karapat dapat ka na. Pag deserve mo na. Kasi baka mamaya, 'di ba? Alangan namang ibigay sa iyo ni Lord ng in just a snap nang nakahiga ka lang, 'di ba? Nang wala ka namang ginagawa, hindi mo deserve. Kawawa naman yung papasok ng mga leaders sa iyo under your team kung mapapabayaan mo lang. So ang gusto ni Lord, yung talagang maaasikaso mo sila, yung talagang maaalagaan mo sila. 'Di ba? And good news, no? Sa tagal-tagal ng paghihit natin ng Sapphire, lalo yung Ruby, no? Ang good news mentors, pagdating ng August 2023, may tumatawag. Pabitin no?
Ayan, diamond na tayo pagdating ng August 2023. Actually, hindi ako masyadong nahirapan sa pag-hit ng diamond. Grabe, no? Um, yung expectation mo na emerald lang sana pero ginawang diamond ni Lord. Ganun ka, ganun ka ano, ganun ka grabe maggawa ng ng kwento si Lord, 'di ba? Kaya wag kang maiinip talaga. Kasi ibibigay at ibibigay talaga sa ni Lord pag deserve mo na. Okay? So kailangan gawin mo lang ng tama yung negosyo natin. Ayan. So masarap dito, hindi ka na lang mag-isa na sa mga rank up, hindi na lang ikaw mag-isa dun sa mga nakaka-hit. Yun yung pinakamasarap. Hindi na lang ikaw yung nare-recognize, marami na kayo. 'Di ba? So ang aim natin, lahat na nandito, okay lang ba mentors, i-type mo ano yung gusto mong rank up this month. Or kung hindi mo pa alam, kung hindi mo pa feel, yung next month na lang, sige, anong rank up yung gusto mong ma-hit? Kasi declaration po yan, mentors. Ano, si Mentor Edward lang ang mag-hit ng rank up dito. Mentors, i-type nyo na. Wag na, kailangan kasi dinideclare yan. So, isa po yan sa, sa declaration ko din before. Naalala ko pumunta kami sa bahay ni Mentor May. Hiyang-hiya po ako no na nag-declare kami sa harap. No, tapos dineclare ko sapar, yung parang labas pa sa ilong. Pero pinush ko na i-push yun, na sabihin. Kasi iba talaga pag dineclare mo siya sa maraming tao. Ayan. So ayan, so Mentor Edward, Ruby, Mentor Belinda, Sapphire, Mentor Mark, Sapphire, Mentor Wilma, Ruby, Mentor Mini, Ruby, Mentor Edward, Diamond, Mentor Normaline, Ruby, Ruby si Mentor Caroline, Mentor Jean, Ruby, Mentor Janet, Emerald, Mentor Bajoy, Sapphire, Mentor Margie, Sapphire, Mentor Ryan, Diamond, Mentor Annalie, Sapphire. Tapos yung totoo, Mentor Edward, ang dami mong gustong rank up. Sige, diretso na natin sa Diamond. Mentor Cora, Sapphire. Mentor Angel BM, Sapphire. Blue Diamond, Mentor Ryan De Jesus. Ryan De Jesus. And Mentor Kat, I am Diamond. Okay, Mentor Marilyn, Sapphire. So lahat ng mga nag-declare no, by God's grace, by the name of Jesus Christ, walang imposible na ma-hit niyo yan. Okay, kailangan nyo lang maniwala. Okay? Kailangan lang mentors yung faith nyo, 'di ba? Ipag-pray nyo rin talaga yung desire ng heart mo, kailangan mo siyang ipag-pray. Okay? Para sa ganun, mas tibayin ni Lord yung kasi mentors ganito siya. Once na may hinihit ka, maraming kalaban. Okay? Ganun siya. Maraming kalabang lalapit sa'yo. Pwedeng problema sa buhay, sa bahay, pwedeng problema sa mga leaders mo, pwedeng problema sa health, marami kang pwedeng pagdadaanan. But, kailangan ka lang subukan talaga kung deserve mo talaga, kung hindi ka susuko. Okay? Lagi mong tandaan, pag once na may pinagdadaanan ka, lagi ka lang focus kung ano yung goal mo. Okay? Alam niyo po ba, nung time na nag-hit po ako, mentors, natutulog po ako sa sopa. Bakit? Sa sopa po ako natutulog, hindi po sa taas para hindi masarap ang tulog ko. Natutulan ko po yun kay Mentor May. Doon siya natutulog sa sopa. No, so, late na ako natutulog tapos maaga din akong gumigising. Okay? Lagi akong kinakagat ng lamok. Siyempre sa Pilipinas, madaming lamok. 'Di ba? Lalo kung nasa sala ka, open siya. Pero tapos nakalagay yung goal ko sa goal board. Lahat ng mga details na kailangan nakalagay doon. Okay? So normal talaga na may mga sacrifices kang gagawin. Okay? So ayun mentors, yung time na dapat magde-date kami ng asawa ko, 'di ba? Ang nangyayari is nagmi-meet kami ng mga clients or pinapadala namin yung shipments, no? So most likely, marami kang sacrifices na gagawin, 'di ba? Instead of
instead of gagala ka, no, ipupush mo na lang na makapunta ng office, mag-talks, di ba? Mag-hit ng mga requirements na kailangan mo. Okay, pero okay lang yun, mentors, kasi worth it lahat yan. Ang pinakamasarap no, mentors, hindi na lang din ikaw ang merong kotse sa team. No? Meron tayong international and local na naglabas, no? Yan, kasama din po dyan. Actually, ang unang-una, no, na international natin na naglabas, no, na talagang binasag, agad-agad binasag. No, walang question eh. Yes, mentor attitude agad, no? Sila mentor Edward and Annalyn Lasdakan. Pwede naman no mentors na hindi na sila maglabas ng kotse. Why? May kotse na sila sa US. Pero nagpalit ulit sila ng kotse. Or nagdagdag sila ng kotse. 'Di ba? Kasi bakit? It's a results. Bukod sa rank up, ang first car po mentors, napaka-importante sa negosyo natin. Okay? So because of that, mentors, nung time na naglabas din ako ng car, mas lalong lumaki yung grupo natin. Okay, and ang pinaka-first na naglabas naman sa local ay si Mentor Mary Grace at the age of 17 years old. Mentor, 17 years old, kinaya maglabas. Lakasan lang talaga ng loob. No? So, ayan mentors, no? Ayan, isa na rin po, no, si Mentor Mark Idanan, Johnny Lintorno, Johnny and Joji Badamba, Mentor Kat, and Mentor Normaline. So, who's next? Ayan. Sige nga, mentors, type mo naman, ano yung gusto mong first car or yung next car mo? Sige nga, type mo, mentors. Kasi, kailangan mong mag-vision. Ano ba yung mga gusto mo? Kailangan details. Details. Ano ba? Ako, ang plano ko is Corvette C7 Purple. Or BMW Z4. Ganon. Anong kulay? Black. Dapat detailed pagka nilagay mo yung gusto mong kotse. Example, ako nung nag-start ako, ang gusto ko Honda Brio na dilaw. Yun lang talaga yung gusto ko. At least alam mo. Ngayon, kung hindi mo pa alam, mentors, kung ano yung first car mo, kailangan mo nang mag-check. Mas maganda kung pupunta ka sa kasa. No? Kailangan mag-check ka na. Kasi para alam mo kung ano yung dapat na makuha mong kotse. Kasi pinaplano po yan, hindi po yan, ay aksidente, lumabas yung kotse mo. Hindi po. Okay, gino-goal din po yung car. Okay, so ngayon, ang next kasi sa goal natin is kailan mo ilalabas. Yan. So yan yung kailangan, no? So yung mga tinight nyo, mentors, make sure, no, ipag-pray nyo na yan. Kasi wala namang imposible. So sa akin nga, Honda Brio, pero ang binigay ni Lord is Geely Cool Race Sports Limited. Mas maganda. No? Mas maganda pa yung binigay niya. Okay, so dito wala namang, hindi naman kailangan yung first car mo ay bago. Pwede naman second hand. Kasi yung first car natin, sabi, yun yung worst car mo. Okay? Kasi after ng first car, may second car, which is sports car. Okay? Ang third naman ay supercar. And that's the time na pwede na tayong mag-property. Wait lang, mentors. Ayan. So ito, mentors, kailangan ang mindset mo rin, ikaw na yung next. No? Kailangan details, alam mo sa sarili mo, kailan mo ilalabas. Kasi kung walang deadline, malabo po na lumabas yung gusto mong rank up at yung gusto mong kotse. Okay? Kailangan meron kang deadline. Okay? So, nung time na nalaman ko, kay IM Worldwide pala, may mga incentives pala na pwedeng ma-hit. Alam nyo, mentors, ito yung kauna-unahan kong incentives na sobrang hirap na hirap ako. No? Kasi wala naman pa akong masyadong leader talaga. No? Kumbaga, isa pa lang, parang ganun. Isa pa lang ako. Kung meron mang mga under ng organization ko, mga user lang talaga. No? So, pero, ang mindset ko kasi, mentors, since may mga nakakahit, ang lagi kong mindset kasi is kung sila nagawa nila, kaya ko din. Okay? Ganun dapat yung mindset mo. I am next. No, nagawa nila. Alam niyo po ba dumating din ako sa time na
nung time na nagre-recognition si Team Lions, okay, meron din silang recognition before, sino yung mga top, no, top 20, ganyan. I-name ko lang din mentors na mapasama ko sa Team Lions. Okay, so ano yung mga requirements para makasama ka? Yun kasi kailangan mo malaman. Ano ba yung requirements para ma-hit mo yung mga goals na yon? Okay, kailangan mong isulat. Okay? Kailangan mentors, meron kang notebook and pen. Okay, bukod sa notebook and pen, ako po, ang diskarte ko, nakalagay po siya kung saan ako laging tumatambay o mahataw, nakalagay po siya sa goal board ko. Okay, meron akong katamtaman lang na pentel pen at saka yung pwede mong i-erase. Okay, by every day, inaano ko siya. Every day, lagi ko siyang chine-check kung nahihit ko na ba yung mga requirements. Okay? So, ganyan lang po dati, no? So, nung time na sabi ko, nagawa ko ulit na mag-hit, di ba? Nagawa natin mag-hit, sabi ko, uulit-ulitin ko. Kasi ang sarap po pala no, na mahihit mo yung mga incentives. Eh, sa company po kasi namin, pagka nakahit ka, every month kasi meron kaming incentives. Pero pag hindi mo na-hit yung quota, wala kang incentives. And maliit lang din yung nabibigay ng mga incentives. Okay, so ngayon, mentors, ayan, yes, true, alam ni Mentor Kat yan. Kasi same company po kami. Ayan, so pakita ko lang, no, i-ano ko lang, daanan ko lang na mabilis. So ito yung mga na-hit natin. So kanina no, nahihirapan si Mentor Belinda, no, kasi ang dami. Ayan, so trip to Japan. Tokyo, Japan for free ng company. Singapore ng company, IM. Then LV bag, worth 200,000 na LV bag. And Rolex na 1.3 million. Tapos 6 million na po tayo. No? And back-to-back na Korea incentive ng Blast and IM Worldwide. Diba? And yung huli po ay yung Gucci. So ang tanong, sino po yung may gusto ng ganyang resulta? Pa-type niya ako ng 1 kung gising pa. Sino yung gusto ng mga resultang ganyan? No, yung mag-win diamond, ma-hit mo yung mga incentives, yung mga cars, di ba? So kung susumahin mo mentors, lagpas 6 million na yung income natin kasi yung mga na-hit natin, di ba, na incentives, magkano yun? So ngayon, ang hinihit po ni Mentor Naomi ay yung lifestyle, car incentives, at saka yung incentive na nilabas ni Press. Okay, madugo po no yung incentive ngayon. Pero ito yung lagi mong isipin na kung ikaw hindi mo kakayanin pero si Lord, kaya niyang tapusin yung goal mo. Okay? So ito yung importante, no, mentors, pasadahan ko lang, bakit ba importante na mag-goal ka? Goal setting. Okay? So, yan. Yan yung topic natin. Napaka-importante ng goal setting ng mentors, no? Kasi sa goal setting, ayan kasi yung way para ma-hit mo yung mga gusto mong ma-hit. Okay? Pero kasi mentors, ganito. Marami kasi sa atin na nag-goal setting, sinusulat natin, di ba? Sabi sa training, isulat mo daw ano yung mga ano ba yung mga requirements. Example, mag-hit ka ng Sapphire, di ba? Nag-type kayo, gusto niyo Sapphire. Ngayon, sinulat niyo naman yung mga requirements. Okay, ang problema, actions. Okay, nagiging problema natin mentors, yung actions. Okay, nag-goal setting tayo, pero ano yung kulang? Wala tayong, goal getter. Kasi mentors, pagka nag-hit ka ng goal setting mo, kailangan maging goal getter ka. When you say goal getter, kahit anong mangyari, with a mindset ka. Kahit anong mangyari, mentors, whether kesa hodang anuman nangyari sa buhay mo, wala kang i-hit kundi ma-hit mo na siya ngayon. Walang next month. Dapat ang mindset mo, wala nang next month. Eto, bigyan ko kayo ng idea. What if, kung by next month, sabihin sa'yo ni Lord, mamamatay ka na next month.
anong gagawin natin? 'Di ba? For sure lahat ng parang yung adrenaline rush mo biglang gagalaw na parang kailangan magawa ko na ngayon. Parang ganun din sa paghihit. Dapat ganun yung mindset natin. Wala nang next month. Kasi nasasayang yung oras, mentors. Pagka ang mindset mo, example, katulad ngayon, anong date na? 22. Example, nag-hit ka ng Sapphire na lang, no? Kasi karamihan dito hinihit Sapphire. 22. Ala, 22 na. O ilang days pa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sabihin na natin 9 na lang. Kasi 8 days na lang. Kasi June 30 ay Sunday. Hindi siya kasama. So, kailangan by June 29, tapos mo na yung hinihit mong rank up. Hala, June 22 na. Next month na lang. Kasi 1,000 pa lang RQB ko sa left. Tapos 400 pa lang sa kanan. Ang liit. Next month na lang. Ano sabi po ni Mentor Naomi? Kailangan ano ka, goal getter and wita ka. Kasi alam niyo po ba, dapat ang mindset mo ganito, ay June 22 na, meron pang 8 days, may oras pa. O, sabihin na lang natin June 28, 2 days na lang. Ay may 2 days pa, kaya pa tong ilaban. Alam niyo po ba nung nag-hit ako ng Japan, magkano yung kulang ko? 18,000 RQB, 3 days. Yun ang pinakamahirap na nahinit ko. 18,000 RQB in 3 days. Sa tingin mo, pag sa inyo, ano dapat mindset? Ay, sa susunod na lang na incentives, meron pa naman sigurong ilalabas si IM na incentives. 18,000. Ito yung time na parang 1 linggo ata kung walang tulog. Hindi tulog eh, walang ligo pala. Sabi ko hindi naman ako maaamoy eh. Nasa loob lang naman ng bahay. Kasi talagang lahat ng seconds, time, minutes, importante. 18,000 RQB. Ibig sabihin, mentors, yung 18,000, di ba pang ruby na yon? Konti na lang, 20,000 ruby. Pero 3 days. Ano yung pinagkaiba? Yung mindset. Na alam mo sa sarili mo, tatapusin mo kahit anong mangyari. And alam niyo po ba na pag once na nag-hit ka ng rank up or ng mga incentives, diyan po lumalabas yung skills mo. Diyan lumalabas yung adrenaline rush mo na akala mo hanggang dito ka lang. Akala mo hanggang ganyan ka lang. Pero once na may hinihit ka, alam niyo po ba mentors, gumagaling ka mag-close deal. Kasi may hinahabol ka eh. Gumagaling kang mag-IBP. Bakit? Pwede ba naman na mag-hit ka ng rank up? Wala kang kinakausap? Pwede ba yun? Hindi ganun. Kailangan marami kang kinakausap everyday. So, kaya, sure ako, nagagaling ka mag-present. Okay? Hindi pwedeng si mentor ang magpe-present lahat. Kasi nangyari po to sa amin, no? Sabay-sabay nag-hit yung mga leaders ko ng rank up. Alam niyo po ba, sabay-sabay din nagpapatok sa akin. So, sa unahan. So, dahil unahan, yung iba na on the spot din, magpa-IBP sa akin, wala silang choice kundi mag-IBP ng sarili nila. And doon nila nalaman na kaya pala nila mag-isa mag-present. And yung dati, copper, bronze, silver lang yung napupush nila na rank up na package. Ngayon, nakakapagpa-jade na rin sila. Bakit? Kasi syempre pag jade ang naipasok mo, 4,000 RQB points yun. Diba? So, ang mindset mo talaga, matulungan mo rin yung mga sasali sa'yo. Okay? Wag lang din dahil may tinatapos kang hinihit. Okay? Ang mindset mo rin is matulungan mo din sila. Siyempre, pag jade ang kinuha ng clients, mas okay yon dahil meron silang free na 50 boxes and at the same time, lahat ng bonuses sakop nila. Okay? And at the same time, pwede rin nilang ipamana yung account na yun. Okay? So, ayun mentors, no? Kaya, doon,
yung akala mo, eto ka lang, pero dahil may hinihit ka, may hinahabol ka. Alam niyo po ba, talagang niluhod ko talaga yon, iniyakan ko talaga kay Lord. Ang prayer ko noon, sabi ko, Lord, gusto kong Lord, alam mo yung heart ko, gusto ko ma-hit to. Okay? Kung ako lang, hindi ko kayang i-hit. Kung ako lang, hindi ko kaya i-hit. Pero ikaw yung magtatapos. Ikaw kaya mo. Alam mo, mentors, after ko mag-pray, talk lang ako ng talk. Hanap lang ako ng hanap, follow up lang ako ng follow up. Yung mga dati kong pinapollow up ng ilang years na, silver na lang ang pinupush ko, ayaw pa. Pero nung time na nag-hit ako nito, nung kulang pa ako ng 18,000, executive package ang mga pinagkukuha. At alam niyo po ba, nung time na nag-hit ako ng Japan, ito yung malupit. Trinay kong mag-add sa Japan, yun yung time na hindi ka makakapag ah hindi ka makakapag-add sa Japan. Alam nyo, biglang pumasok yung Japan ko na ads. Nakakuha ako ng jade at saka ng gold. Alam nyo po ba, sa sobrang wala na akong boses, pinatok ko na lang po kay mentor Mark Idanan. Pinatotok ko na sa kanila kasi wala na akong boses eh. Sa sobrang kakatok ng kakatok ng kakatok. Pag nawawalan ka na daw ng boses, ibig sabihin, that's the time na talagang ginagawa mo na ng todo yung negosyo. Diba? Grabe, mentors. Yung mga team, yung mga leaders na mga hindi nagpapasok, biglang nagpasok ng pay-in. And yun, no? Alam niyo po ba, sa sobrang wala na akong lakas, kasi sobrang pagod na pagod ka na eh. Nung mismong huling araw, na magkakasama kami nila Ate Sheila, nila Kuya Ryan, sila na po nag-encode. Kasi hindi ko na kaya, nanginginig na ako. 18,000. Pero alam nyo, mentors, hanggang yun, gabi na yun sa office, kami na lang na natitira sa office. Tapos yung RQB. 18,000. Baka sa inyo, 1,000 pa kulang, 2,000. Ay, next month na lang. Kulang pa. Naku, mentors, ilaban mo na yan. Wala nang next month. Okay? Minsan, alam niyo po ba yung meron pong mga testimony na huling araw, kulang pa sila ng 4,000 RQB. Dahil naghanap, pinush nilang tapusin, may napa-jade sila on the spot. O di tapos yung 4,000 RQB, yung iba kasi nag-iimo 4,000 pa next month na lang. Huwag kang sumuko. Okay, huwag kang sumuko, mentors, kasi pag deserve mo, lagi mo itong tandaan, pag deserve mo, binigay mo yung best mo, magugulat ka, ibibigay at ibibigay sa'yo ni Lord. Na pag hindi binigay sa'yo ni Lord, ibig sabihin may kulang pa sa'yo. Ibig sabihin, hindi mo pa nagagawa yung part mo. Okay? So, ito, mentors, ngayon, lahat po kasi tayo, ganito, mentors, no? Lahat po na nandito sa Zoom, lahat tayo, meron tayong kanya-kanyang goal. Okay? Meron tayong individual goal and at the same time, meron tayong goal as a team. Okay? So, ang goal po natin sa sarili natin is mag-rank up. So, ganito, mentors, no? Ito yung tatanggalin nating mindset. Kaya ako pinupush na mag-hit ng rank up kasi kikita yung upline ko. Ito yung wrong mindset. Kasi kaya ako pinupush ng mentor ko kasi para kumita siya sa akin. Wrong mindset yun, mentors. Kasi ganito, no? Bakit po ba? Sa trabaho po ba, mentors? Di ba pag nagtatrabaho tayo, sinong kumikita doon? Patype nga. Sinong kumikita sa trabaho? Sige nga. Di ba yung owner, company, ikaw kumikita ka ba? Yumaman ka ba sa trabaho mo? Tanungin kita, yumaman ka na ba sa trabaho mo?
Ilang years na tayo nagtatrabaho. Ako, ilang years ako nagtrabaho. Hindi ako yumaman. Ngayon, okay lang sa inyo, di ba? Nagtagal tayo sa trabaho ng ilang years. Actually, until now, nandyan pa kayo sa work nyo. Sinatsaga nyo. Pero hindi naman kayo yumaman. Pero okay lang sa'yo na payamanin mo yung kumpanya. Ngayon, nandito tayo sa IM Worldwide. Bakit ang mindset mo? Minsan may mga ganito kasing mentors. Ay, ayokong kumilos kasi kikita. Kasi pagka kumita ako, kikita rin yung upline ko eh. Huwag mo nang isipin yun. Buti nga dito, pagka nag-workout ka dito, yayaman ka. Sure kang yayaman. 'Di ba? Anong mas gusto mo? Yumaman yung upline mo, pero mayaman ka din? O doon ka sa kabila, sa company mo? Until now, naghihirap ka, pero yung company lang yung mayaman. Pili ka. Anong gusto mo doon sa dalawa? 'Di ba mas gusto mo na yung parehas ko yung mayaman, yung upline mo, tsaka ikaw? 'Di ba? Kasi yun talaga ang networking. Ang networking, lahat kayo aangat pataas. Sabay-sabay kayong yayaman. Normal yun. Ngayon, kung ang mindset mo ay ayoko kasi yung upline ko kikita. Hindi na lang ako kikilos. O sino ba nawalan? Kami ba? Sino ba nawalan? Di ba ikaw? Pag hindi ka kumilos, sino nawalan? Ikaw din. Kasi ikaw yung mawawalan ng income pag hindi ka kikilos. Okay? So, wrong mindset po, mentors, na titignan mo pa, ay, kasi kumita yan dahil sa akin. Wrong mindset yon. Okay? So, ang mindset mo, dapat, mentors, tignan mo yung sa'yo, pababa. Doon ka tumingin. So, ganun dapat. Huwag mong tignan yung uplines mo. Kung ang upline mo masipag, kopyahin mo. Kung ang upline mo tamad, huwag mong kopyahin. Okay? Maging siya, lesson learned. 'Di ba? So, kung gusto mo magkaroon ng resulta, gayahin mo yung mga top mentors. Ano ba yung mga ginagawa nila? 'Di ba? Tingnan mo yung mga top 40, i-follow nyo yung mga top 40. Ano bang ginagawa nila? Makikita mo, nagkakaroon pa nga ng mga business expansion, provincial expansion. May kikita mo laging may mga talks. Tignan mo na lang po, Mentor May, si Bulan, top 1. Pwede naman na magpahinga na lang yun. Pero imagine, nagtotok pa si Mentor May. Full day niya puno. Magkano ng income nun? Diba? Pumapalo ng 4 to 8 million yun per month. Pwede naman na magpahinga si Mentor May. Tapos tayo, marami tayong pahinga. Tapos gusto natin Mentor May yung income natin. Malabo. Bago ka magkaroon ng million na income weekly, marami tayong pagdadaanan muna. Okay? So ngayon, as individual, ang kailangan mong malaman, ano bang purpose mo dito as a team? Diba? As individual, pagpasok mo, kailangan talaga is mag-rank up ka. Okay, ngayon, as a group, kailangan mong matulungan ngayon yung upline mo na mag-rank up din. Ibig sabihin, mentors, dito, once na pumasok ka sa networking natin, sa business natin, ang kailangan natin is yung tulungan. Okay, so downline and upline, magtutulungan po sila. Hindi po mag-aaway, no? Magtutulungan po yung dalawa na ma-hit po kung ano yung dapat ma-hit ng team. Kasi tandaan mo, mentors, pagdating ng araw, ikaw, no, na downline, darating yung time na ikaw magkakaroon ka rin ng sarili mong team. Lahat ng mga ginagawa mo sa mentor mo, babalik sa'yo. If it's good, then times 10 good. If it's bad, then times 10 bad yung babalik sa'yo. So pili ka, ano sa dalawa yung gusto mo. Nasa Bible yon. What you sow, what you reap. So kung mabait ka sa mentor mo, lagi kang nag-yes mentor attitude, makikita mo yung grupo mo, pagdating ng araw, yes mentor attitude sa'yo. Pero pag ikaw yung laging, ay kasi mens, may lakad kami ng family ko, ay kasi mens, ganito kasi next month na lang. Mens, may kasi ako next time na lang ako mag-host, mag-speaker. Ay kasi mens, ganito, ganyan. So pag marami kang rason, pagdating ng araw na magkakaroon ka ng leaders, tandaan mo, babalik sa'yo lahat ng mga ginawa mo. Kasi totoo yan. Okay? Nasa Bible po yan, mentors. And buti na lang talaga, no, mentors,
hindi naman din ako perfect, pero as much as possible, lahat ng sasabihin ng mentors ko, as much as possible, is ginagawa natin kahit questionable. Minsan kasi may ipapagawa yung mentor mo sa'yo na questionable. So ngayon, pag sinabi ng mentor mo na mag-hit ka ng sapphire, mag-hit ka ng ruby, mag-hit ka ng emerald, mag-hit ka ng diamond, mag-hit ka ng alpha crown, gawin mo. Ang dapat na tanong mo, paano ko siya i-hit? Hindi yung, kasi, 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 o ano mangyayari sa atin pagka ganun. Kailangan, pag sinabi ng mentor mo, i-hit natin yung ganito. Ano sagot? Yes, mentor attitude. Kung gusto mo maging successful dito, ang sagot mo lang, yes, mentor attitude. Paano natin gagawin yan, mens? Tulungan mo ko. Ganun dapat. Ganun dapat. Wala nang iba. And ang mindset natin, kailangan ngayon na. Hindi next year, hindi next month. Ngayon na. Okay? Kung gusto mo maging successful dito. So ngayon, every month, nag-hit tayo ng mga rank up. Okay? Kailangan, ang mindset mo, may iaambag ka sa grupo mo. Hindi pwedeng nakatunganga ka lang. Okay? Lahat po tayo dito, kailangan may iaambag na RQB points. O, sabi ni Kuya Ryan, no, ng ating Father General Lyons, patay kung patay. Kasi tandaan mo, lahat ng mga pinaghirapan mo, promise, babalik sa yan. Kaya buti na lang talaga, mentors, no? Hinataw natin ng tuloy-tuloy. Kaya ngayon, nagkakaroon tayo ng passive income. Ang sarap po ng may passive income. Diba? Ang sarap po no, na hindi ka na kailangan magtrabaho pa sa work. Hindi ka na kailangan gumising pa ng maaga at magko-commute ka. Sa bahay lang, pwede ka nang magtrabaho. Di ba? Pwede ka nang mag-talks. Pwede ka nang mag-close deal. Di ba? Kahit nasa Pilipinas ka, kaya mong mag-build sa iba't ibang bansa. Yun yung maganda sa business natin. Kaya we are so grateful. Ito yung kailangan mong ma-mindset. Okay? Ang kailangan mong ma-mindset, mentors, be grateful na kung ikaw ay tinututukan ka ng mentor mo, pasakop ka. Parang ano kasi dito, mag-asawa. So, kailangan mong magpasakop. Hindi ko sinabing asawahin mo talagang literal, no? Magkakaroon kayo ng relationship, hindi ganon. Ang ibig sabihin ko, yung business. Okay? So, ang kailangan, mentors, pasakop ka sa mentor mo. Pag sinabi na ganito yung gagawin nyo, may meeting kayo ng ganito, ito yung gagawin natin, kailangan maghanap ka ng kakausapin, ganito, ganyan, gawin mo. Okay? Kasi mentors, para sa'yo din yun. Hindi yun para sa mentor mo lang. Okay? Para sa'yo din. Okay? So, pagdating ng araw, lagi mong tandaan, benefits mo yan. Kung ano yung tinanim mo, yun yung aanihin mo. Okay? Ito rin yung mindset, mentors. Kaya mo kailangan magkaroon ng resulta is because magiging posible siya sa grupo mo, sa mga downlines mo, pag ikaw may mga resulta ka. That's why po si Mentor Naomi, kahit anong mangyari, ginugulong ko talaga na ma-hit yung mga lahat ng mga incentives and rank up. Kasi ang mindset ko para sa team. Ang mindset ko, kahit ako ay nag-uumpisa, konti pa lang kami, ang mindset ko, kailangan ako ang mauna kasi ako yung susundan, ako yung leader. Okay? Para may sumunod na leader din sa akin, kailangan magampanan ko muna. So mentors, kung gusto mo na magkaroon din ng mga diamond sa ilalim mo, kung gusto mo na magkaroon din ng mga agila sa ilalim mo, ikaw muna yon. Ikaw muna ang gagawa. Kailangan ikaw muna yung maging agila. Kailangan ikaw muna yung magiging leader. Kailangan ikaw muna yung magkakaroon ng resulta bago sila. Okay? Hindi pwedeng o mag-diamond ka na tapos ikaw hindi ka pa diamond. Ang hirap mag-push ng ganun. O kaya na lang hindi ka pa sapphire, push ka ng push na mag-sapphire. Eh hindi ka pa sapphire. Ang hirap magpa-push ng ganun. 'Di ba? Kailangan ikaw muna talaga. Tandaan mo ang paghihit ng sapphire, hindi kailangan may grupo ka na. Okay?
Sa pag-hit ng sapphire, kahit ikaw lang mag-isa, kaya mo mag-hit ng sapphire. Meron po nakagawa 3 days, 1 day. Sapphire na. May nakagawa eh. Okay lang sana kung wala. Oh, may nakagawa ruby to diamond. Oh, okay lang sana kung walang nakagawa. Meron eh. Ibig sabihin, posible na may kaya nyo ring ma-hit. Ano lang pinagkaiba? Mindset. So, yun lang no, mentors. Kailangan mentors, okay? I-hit mo na. Huwag mo nang patagalin kasi ganun din naman. I-hit mo din naman. Bakit mo pa patatagalin? I-hit mo na ngayon, okay? Kasi para sa ganun, lumaki yung grupo mo. Okay? So, I hope no, mentors, meron kayong natutunan. No? Kung ano man yung maitutulong ko sa team nyo, pwede kayo mag-message sa akin. Kung gusto nyo magpa-mentoring one-on-one, pwede po kayo mag-message sa akin para matulungan ko po kayo. Okay, so with that, thank you so much again no, sa pakikinig. At of course, balik ko na rin po yung ating mic sa ating host na si Mentor Belinda. Thank you so much everyone. Ayan, napakadami po naming natutunan. Iniisip ko, 18,000 in 3 days. Eh ako, ako may 4,000, 4,000 sa kabila, 4,000, 4,000 pa. May isang weeks ko pa mahigit. Sabi ko, Mensed, ganito pa kailangan ko. So, mentor na yung may 18,000 in 3 days. Ay, nakaka-encourage naman po ng ano ninyo, ng journey ninyo. Mensed, ano po ba? Magpipicture po muna tayo? Yes Baka po, picture mabawasan po tayo. muna bago mawala po yung iba. Okay, sige po. Ayan. So, nandiyan na po kayong dalawa. So, B-sign po ang magaganda po nating host and speaker. Thank you. B-sign and smile. Ayan. Alisin ko po muna kayo, Mentor Belinda at si Mentor Naomi. Mentor Naomi, B-sign po. Salamat. Ayan. May tao daw sa labas. Tapos, gallery view naman po tayo. Everyone, sa lahat po ng pwedeng makapag-open cam po tayo para masama naman po tayo. Mahawaan po tayo ng pagkawita ng ating mother mentor. Grabe. Yung wita attitude na yan eh. Ay, grabe. B-sign po, everyone. Sandali. Ayan, B-sign. Okay, 1, 2, 3. Smile. Second page po. 2 pages po tayo. B-sign. Sa mga hindi pa naka-open cam, bilang po ako ng 3, 3, 2, 1. B-sign. Ayan, salamat. Pabalik po sa inyo, Mentor Belinda. Thank you po, Men's Ed. Sino po ang gusto magtanong sa ating mother mentor? Samantalahin na po natin habang nandito po siya. Naku, napaka, sana mahawaan tayo ng wita ating mother mentor. At saka grabe ang kanyang ang tawag doon, yung mindset at saka yung kanyang fighting spirit. Fighting spirit talagang ilaban. So, sino po ang gusto magtanong? Mag-unmute na lang po. Ayan. Ako na mauna. Sige, Mens. And then si Mentor Mark. Sigurado si Mentor Mark. Mentor Mark. Mark. Asan na si Mentor Mark? Dali. Tignan natin. Nasaan na siya? Nawala yata. Okay. Ayun. Sandali. I-add natin. Mentor Mark. Andali. Hindi siya makayan. Ayan. Amazing morning po. So yun, pasensya na, ako bibihis papunta sa Blas kaya natagalan ako doon. Unmute. So yun, thank you so much po, Mentor Naomi. So napakinggan ko naman lahat ng sinabi niya about sa pagsasapphire, no? Sa mga rank up natin, hindi lang sapphire, ruby, emerald. So, pinaka-idol ko to si Mentor Naomi kasi napakabilis. Napakabilis ma-hit yung mga rank up and yung mga incentives ni IAM Worldwide. Isa sa mga wita talagang standard ng team natin na pinakahinahangaan natin dito sa team. Hindi lang Team Lions, hindi lang Team Conqueror, so buong team unstoppable. So talagang siya talaga yung nagiging standard natin. Isa sa mga idol, no? So ang magiging question ko lang sa kanya is basta
nakwento niya man kanina lahat, pero ngayon ang question ko sa kanya is, ano yung mindset niya sa sa mga ginagawa niya na pag-abot ng mga lahat ng incentives kasi 'di ba kahit yung ibang mga top mentors natin is hindi nakukuha yon pero si mentor na yun talagang pinupush niya talaga no at least siya man lang kahit sa buong team is siya yung nagiging representation natin representative no ng team so ano po means yung mindset niyo lagi para ma-hit yung mga incentives na yun okay po yun lang po means thank you. Ayan, thank you po, Mens, no? Kasi mentor, Mark, at saka sa lahat. Kasi ang mindset ko talaga is hindi na talaga para sa sarili ko. Ang mindset ko kasi lagi para sa team. No? Kasi kung para sa sarili ko lang mentors, pepetics talaga ako. Kasi pwede naman mentors na ano magpahinga na lang talaga ako. 'Di ba? Ayan. Kasi sa totoo lang mentors, pwede ko namang i-reason out na may sakit ako. Sa totoo lang, bawal ako magpagod, bawal ako magpuyat. Daming bawal. Pero kasi dahil nandun tayo sa mindset mo, hindi na kasi para sa sarili. So alam niyo po ba mentors, ang hirap kaya mag-isip ng may nararamdaman. Ito nga yung sinasabi ni Mentor Mark. Mentor Naomi, pag nasa labas ka, pag nasa office ka, parang wala kang sakit. No, parang okay ka naman. Kasi as a leader, hindi ka pwedeng panghinaan ng loob. Pero pag nasa bahay na ako na lang mag-isa, ang hirap po nun. Lalo sa amin dalawa ni Mark, nakikita niya na yung pain ko, no, nakikita niya yung pain ko. Alam niyo mentors, ang mindset ko ganito. By the blood of Jesus Christ, I am healed. Hindi na masakit, magaling na ako. Tapos, syempre, dahil focus mo, ito yung gusto mo ma-hit, kahit may nararamdaman kang masakit, hindi na siya masakit. Kasi nga, iba yung nasa utak mo. Pero pag mindset mo na laging, masakit. Sabi ng magpahinga, masakit, ganun. So, ang tendency, masakit talaga. Kasi masakit talaga eh. Pero dahil nakapokus ka dun sa goal mo, hindi mo na maiisip yung sakit. Kasi bakit? Kasi hindi ka na nga lang mag-isa. Hinihit mo siya para sa grupo mo. Kasi pagka ganun kasi mentors na para sa grupo mo, lahat ng mga excuses mo tatanggalin mo. Kasi nga, ang mindset ko talaga mentors, ako yung maging standard ng team. May magbe-break. Merong magbe-break. Merong magsasabi na nagawa ni Mentor Naomi, kaya ko din. Kaya kung kayo no mentors, wala kayong sakit. Ako, ito doon yun na. Kasi ako, sa totoo lang, ang hirap. Ang hirap tumudo ng may nararamdaman. Pero nagawa eh. Nagawa ko eh. Kung ikaw wala kang sakit, malakas ka, mas mabilis ka makakakilos, mas marami kang matutok. Diba? Kaya bakit hindi mo magagawa yung nagawa ni Mentor na yun? Binigyan ka ni Lord na malakas ka. Binigyan ka ni Lord na may pagkakataon ka na mas makakilos na mabuti. I-grab mo yung opportunity, mas marami kang masyasharean. Diba? Kasi pag may sakit ka na, ang hirap kumilos, ang hirap yung mindset mo, ang hirap i-ganon na wala kang sakit, wala kang nararamdaman. Ang hirap eh. Pero lahat kasi mentors nasa mindset talaga. Kailangan mo lang i-focus kung ano yung goal mo. Huwag kang tumingin dun sa mga magiging excuse mo. Kasi ang tanong, ang sagot nasa sayo din. Wala sa mentor mo, nasa sayo. Kasi ikaw ang kikilos. Kasi tandaan mo, ang mga mentors, ang trainings, guide lang yan. Pero ikaw ang kikilos. Kaya tuwing merong lalabas, tuwing may lalabas, at pag naririnig ko sa training na kailangan ganito yung gagawin, action talaga. So ang ginagawa ko talaga mentors, actions. Hindi ako tumitingin dun sa magiging
negative sa paligid ko. Kasi kung titingin ako sa negative, walang mangyayari. And of course, mentors, malaking tulong talaga yung meron tayong mga mentors. Ako lagi talaga ako nag-open up kila Kuya Ryan, no? Pag nahihirapan ako, akit ako sa upline ko. Normal yun, mentor, sana mahihirapan ka. So, pupunta ako kay Kuya Ryan. Lagi niya tong sinasabi na lahat ng mga pagdadaanan mo ngayon mahirap, nasa tamang proseso ka. So, i-cherish mo lang yan. Alam niyo, mentors, dumarating ako sa time na nung nag-uumpisa ako, ang hirap kasi noong time po na nag-uumpisa ako, bawal ako magsalita na magsalita. No, pinapasukan ako ng hangin sa tiyan. Lumulobo yung tiyan ko. Pero alam niyo, mentors, wala akong tigil sa paghahanap ng mga clients. Pag hindi na ako pwedeng magsalita, nagko-close deal na lang ako through chat. O kaya naman, pinapa-IBP ko sa mga uplines ko. Ibig sabihin, lahat may paraan pag may gusto. 'Di ba? Sabi ko nga, pwede kong piliin yung magpahinga na lang kasi once na magkaroon ka ng cancer, kailangan ang mindset mo is bawal ka na ma-stress, bawal ka na mapagod, bawal ka ma-pressure. Pero dahil nasa IM tayo, iba yung mindset mo na. Ang mindset mo, kailangan ikaw yung maging standard ng team, 'di ba? Ikaw yung mauuna lagi. Kung hindi, kasi mentors, kung ang titingnan natin lagi din, kailangan mauna muna yung upline ko bago ako. Matatagalan tayo sa resultang ganun. Ang lagi mong tignan, ikaw pababa. Okay? Basta lagi, sa akin kasi mentors, sa sobrang pakikinig ko ng trainings, gustong gusto ko rin mentors yung ganito pag may mga nai-invite sa ibang team. Sobrang dun ako talaga na i-inspired. Lagi kong sinasabi yun na nagawa ng mentors na ganito, kaya ko din. So kaya importante din no mentors na nakikinig tayo sa gantong mga journey kasi doon ka rin makakakuha ng idea na katulad yan, napakinggan nyo kanina, 18,000 RQB. Mukha nang malabo. Pero posible pala yon, di ba? So ngayon, pag kayo na dumating sa point na ganun, magiging posible na i-hit nyo kasi may nakagawa. Di ba? So ang mindset lang lagi, mentors, i-hit mo. Lagi lang ang mindset mo, i-hit mo siya para sa grupo mo, hindi na para sa sarili mo. Ayan. Ayun, thank you so much po, Mentor Naomi. So, sobrang thankful kami sa life mo. Naging part din kami ng Team Conqueror, no? So, meron kaming standard na kagaya mo. So, sabi nga po ni Mentor Ryan Jesus, sobrang proud kami sa iyo at ang buong I Am Worldwide family. Kaya magpagaling ka ng husto kasi marami ka pang matutulungan at ma-inspired. So, ayun po, Mentor Naomi, thank you so much sa sagot. Totoo po yan. Totoo po yung sinabi ni Mentor Naomi na kung siya, may nararamdaman siya, ginagawa niya, kasi naniniwala siya para sa grupo niya, how much more pa tayo? Ako nga rin, iniisip ko sa sarili ko, sabi ko, ano bang nagawa ko? Bakit pumasok-pasok ako dito? I mean, yung, kumbaga, minsan kailangan ko na magpahinga, sa gabi matutulog na ako. Tapos kailangan ko pang gawin ito na gano'n. Pero ang gusto ko nga rin, hindi lang ako ang matulungan, makatulong sa ibang tao. Kaya maraming salamat talaga, Mentor Naomi, sa buhay mo. Marami kang natutulungan, isa na kami. Mentor Edward? Ayan, maraming salamat. Mentor Naomi, napakagandang sagot mo, grabe. Yung pagiging wita attitude mo. And then also, thank you very much sa pagpapaunlak dahil alam ko, tayong dalawa nakakaalam kung ano yung kaya alam ko po na talagang maraming salamat. Grabe, no? So, ang question ko lang po, which is, madalas ko naman nagiging question ito. Ang gusto ko lang po maging is malaman ng iba pagdating po kasi sa kasi
nangyari po nung una, alam ko po na i-confide ko to sa inyo, nasabi ko din kay Mentor Ryan na mens, nak, paano ba yun? Parang gusto ko nang sumuko, hindi ko na kaya. Kasi wala naman nangyayaring resulta eh. Yun. Mana ako sa nak. So, okay tayo. Yung wala naman nangyayari, pero iba yung pinamindset mo sa akin. Ah, sabi mo Ninong, kailangan lang kumausap pa ng ibang tao kahit hindi mo leader kausapin. So gusto ko po na-impart nyo din po sa kanila kung ano po yung in-impart nyo sa akin, kung bakit ginagawa ko ito kahit katulad kagabi, as in pagod na po ako, pero ginawa ko pa rin po yung araw-araw namin ginagawa na talagang I attend to the na talagang ma-mentor ang mga mentors natin, mga leaders natin. So gusto ko po impart nyo din po sa mga bago. Salamat po. Ayan, kasi no mentors ay nga no, talagang darating talaga tayo sa time na paghihinaan tayo ng loob. Kaya always po talaga na go to your upline, no? Though si Mentor Edward ay hindi ko po direct mentor, pero yun po yung kagandahan po ng team natin, no? Kahit hindi mo direct mentor, sa pinakataas-taas-taas, pwede kayong umakyat, no? Kaya importante na kilala niyo kung sino yung mga uplines niyo para pag meron kayong mga uh, may mga problema kayo, pwede kayong manghingi ng advice. Okay, so isa po si Mentor Edward na nakitaan ko ng potential. Alam ko na may leadership skills siya. Yun nga lang, wala siyang leader. Alam mo yung may leadership skills siya, pero wala siyang leader. Okay, so ang punto ko sa kanya, sabi ko, kung wala ka pang leader, ang daming leader sa team. So sabi ko sa kanya, i-mindset mo, yung mga cross-line mo, okay, tulungan mo. Kasi para pagdating ng araw na magkakaroon ka na ng leaders, hindi ka na mahihirapan. Okay? So, ganun po yung ginawa niya, no? Kahit hindi niya leader, tinutulungan niya siya nag-IBP, okay, siya nagme-mentoring, okay, kasama ko si Mentor Edward, siya yung nagbabagsak ng mga trainings, ganun. So, binibigyan ko ng mga assignment, kumbaga. No? Kaya importante na aakyat kayo sa uplines nyo para mabigyan kayo ng tamang advice. Kasi kung ang gagawin, kung kunyari si Mentor Edward nagsarili, hindi po siya lumapit sa amin nila Mentor Johnny Lee, nila Kuya Ryan, hindi siya lumapit. Possible po, wala na pong Diamond Eagles. Okay, kaya napaka-importante, once na may pinagdadaanan kayo, wag nyo pong kimkimin. Kasi parang ang dating po, kami po ay mga magulang nyo. Okay, kami po yung mga mentors nyo, natutulong din sa inyo. Okay, kung ano man yung pinagdadaanan nyo, kahit kunyari out of lines, out of business na example, may problema kayo sa family nyo, open nyo sa mentor mo. Kasi mas gagaan po sa pakiramdam. And you may, kumbaga parang, hindi mo rin masabi, malay mo, may mabibigay na advice yung mentor mo sa'yo. Diba? Kaya ganun no, mentor, sa mga pinanghihinaan, lagi mong tandaan na normal talaga na darating ka minsan sa paghihinaan ka, pero challenge lang yan. No? Hindi kasi talaga all the time na ganito kasi siya, once na pumasok ka dito, excited ka. Tama? Pero pag dumarating na yung ilang buwan, dun mo na mararamdaman na hindi ka na excited. Ano na yung nararamdaman mo? Pressure. Nakakaramdam ka na ng pagod. Exactly. Nakakaramdam ka na ng rejections. Yung parang pangarap mo na parang ang dali-dali lang biglang napalitan ng hirap. Hirap. It's normal. Wala pong successful dito na dumaan sa lahat madali. Dadaanan mo talaga yan. Kasi para pagdating ng araw na may malaki ka ng grupo, matatag ka na. Kumbaga sa puno, may dumaan mang bagyo, okay? Nakatayo ka pa din. Ganon din sa negosyo natin. Para maging matatag ka, no, para ma-handle mo yung katulad ni Mentor May, kailangan mo munang dumaan sa maraming pagsubok. Hindi tayo magiging katulad ni Mentor May kung hindi tayo dadaan sa maraming pagsubok. Okay, kaya always, kung may pinagdadaanan ka man ngayon, always be grateful.
always think positive. Always think positive. Okay? So, ganun na mentors. Basta ang mga mentors nyo, lagi yan nandyan. Kailangan nyo lang kumonek lagi kasi always yan willing kayong tulungan. So, I hope na Mentor Edward na sagot po yung tanong. Ayan, thank you, Mother. Okay. Mother, Si Mens Normelin daw may tanong. Mens, pasok ka na lang. Yan. Hello po, Mother Mins. Thank you so much po sa lahat ng learning. Napakarami. Magra-rank up po, tatrabahuhin. Anyway, kailangan po namin ng advice kami po dalawa ni Mentor Carol. Meron po kasi kaming nakausap kahapon. Meron siyang stage 4 ovarian cancer. She's undergoing chemotherapy right now. Parang pangalawa or pangatlong chemo na niya. So, binigyan namin siya ng barley. Kaya lang nagba-blood thinner kasi siya. So, ang sabi namin, 2 barley i-take. Hindi namin alam kung pwede siyang mag-exceed pa doon sa 2 barley, 2 sachet. O kasi mens, ganito siya. Pag nagpa-blood thinner, ang maximum na natin talaga hanggang 2 sachet lang. So, kung pwede nyo siyang i-advise. Kasi yan sarili na niyang desisyon yan, hindi natin magiging desisyon. Pwede mong ganito, true kwento. Ganito po, kunyari, sis na actually, meron kaming isang leader na nagpa-blood thinner. Pero kasi yung blood thinner, magiging kasi siya, contradict siya sa Amazing Barley. Pero ang maganda sis, once na uminom ka ng Amazing Barley, kasi dito, marami kaming mga leaders na same with you na may mga cancer, actually stage 4 pa, tinaningan na ng doktor. Pero dahil nakainom ng 1 box of barley per day, hati-hati yon, umaga, hapon, gabi, gumaling. So, it's up to you naman sis, kung meron tayong isa-sacrifice. So, kasi pagka nag-iinom tayo ng blood thinner, kailangan nating itigil yung blood thinner pag gusto mong uminom ng mas maraming barley. So, ikaw yung magdi-decide kung i-stop mo yung blood thinner para mainom mo siya ng marami or tuloy mo yung blood thinner hanggang 2 lang yung pwede mong i-maximize. Hindi mo kasi siya pwedeng pangunahan na tanggalin mo, hindi pwedeng ganun Kasi siya magdi-decide nun. Parang ako, sinabi ng doktor ko na nung sinabi kong umiinom ng barley, pinatigil. Kahit mama ko ayaw. Ako nag-decide. Sa akin nakatulong bakit ko ititigil? Diba? So, basta ang sa inyo na i-share nyo, na bigay nyo sa kanila yung idea na ito yung dapat na inumin, pero it's up to you, ikaw pa rin yung magdi-decide kung gusto mo talagang gumaling. Kasi blood thinner is gamot. So, iba pa rin yung barley. Mas safe inumin. So, ang blood thinner is pang blood thinner lang. So, ito yung kailangan yung iparealize sa kanila. Ang blood thinner is pang blood thinner lang ang effect niya. Ang Amazing Barley, ang aayusin niya is buong katawan mo. So, pili ka. Ano yung gusto mo? Maayos. So, binibigyan mo siya ng idea na ang blood thinner is para sa blood thinner lang. Ulitin ko, ang blood thinner is para sa blood thinner lang. Ang Amazing Barley, from head to toe, pili ka. Anong mas gusto mong effect ng katawan mo? So sa ganong idea, mapapaisip yung clients mo. Pero hindi mo pa rin siya pwedeng, tanggalin mo yung blood thinner kasi ganto-ganto mangyayari. Huwag ganun. Kasi siguradong hindi niya tatanggalin yun pagka ganon. Bibigyan mo lang siya ng idea. Okay? So ganun po yung way of approach na pwede nyo So ngayon, kung dinecide niya na hindi niya talaga tanggalin, wala tayong choice doon. Nasa kanya ang huling desisyon. Pero kung nag-decide siya na tanggalin yung blood thinner, then that's good. Pero hindi kasi talaga pwede magdami. So, bali po ba yung, halimbawa, tanggalin niya yung blood thinner niya, masusupply na nung barley yung kung ano man yung ginagawa ng blood thinner sa kanya? Yes. Okay. Same yun, oo. Kasi ang barley, kasi ang blood thinner, di ba, para siya sa pampalapot or pampalabnaw. Diba? Pampalabnaw po. Oo. So, ang barley kasi, aayusin niya, ino-normalize niya lahat ng abnormal sa katawan natin. Ganun siya. So, lahat yan maayos. And at the same time, syempre, kailangan mo rin sabihin, by faith din,
Na ang pag-inom ng barley is by faith din talaga. So kung ikaw maniniwala ka through barley gagaling ka, no, mas malaki yung chance talaga na ma-extend yung life. Pero kasi pagka may mga tao kasi na hindi naniniwala talaga sa barley, medyo mahirap gumaling pagka ganun. Yes po. So nasa tao pa din. Ayan. Sige po, kausapin po namin ulit. Thank you po, Madam Mens. Okay po. Mother Mens, meron kaming certificate na ibibigay sa inyo. Mentor Ed. Basahin ko lang po. Certificate of Appreciation proudly presented to Naomi Karina Manalansan for imparting your valuable insights, inspirations, and motivation. Ay, salamat. To our mentors in special training by Team Diamond Eagles and Team Dreamers. Given this 21st day of June 2024, Edward Lasdacan, founder of Diamond Eagles, and Elsa Proles, founder of Team Dreamers. Maraming salamat po, Mother Mens. Pwede na po tayo mag-closing prayer kasi may Team Blast pang meeting eh. So, ako na lang po mag-closing prayer. Let's bow our heads and let us pray. Let us pray. Our Heavenly Father, we continue to lift up to you, Lord, the Zoom meeting that we just have done. We thank you, Jesus, for the life of our mother mentor, Naomi. I pray, Lord, that you continue to touch her physical body, everything, her mental, physical, spiritual, and emotional, Panginoon, na body, so that she can be an instrument of encouragement to all of us, Lord, of Team Conquerors and the sub-teams. Maraming salamat po, Lord, that you have given her to us to be our our mother mentor here. I pray, Lord, na everyone who is listening here in this Zoom meeting will be encouraged by her life. And if she has done this business in spite of her sickness, how much more, Lord, na kami na we are feeling okay for now. I pray, Lord, that even the Wita attitude ni Mentor Naomi, we will be able to get encouragement from her, especially, Lord, those who are doing some rank up this month of June. I pray, Lord, na maging encouragement po sa amin ang ginawa niya because of the 18,000 RQV for 3 days. She was able to do it. How much more pang kami, Panginoon. Thank you, Jesus, for the example of Mother Mentor Naomi. And I pray also, Lord, for all of us who are here, our clients also, Lord, who are sick. I pray na we will be able to give good advice to them. Thank you din sa advice ni Mother Mentor Naomi sa client nila, Mentor Normeline and Mentor Carol. I pray, Lord, na you will help them to, that client, Lord, to decide which is best for her. I pray also, Lord, for all those who are kay Mentor Edward. Thank you, Jesus, for his life. I pray na you will continue to bless him as a good instrument din, Panginoon, ng Team Diamond Eagles and those who are the core leaders of Team Conquerors and Father Mentor Ryan De Jesus, who is so supportive then attending this Zoom meeting. Maraming salamat pong Panginoon sa mga learnings na binibigay mo sa amin. And I pray, Lord, that we will be able to act on what we have learned. Kasi nga sabi, like what Mentor Naomi said, she is acting on what her mindset is. Help us, Lord, to do this because apart from you, we cannot do it by ourselves. Maraming salamat pong muli, and we just give you all the praise and the glory and the honor because we know that you will help us in this business because you have placed us here without, not by accident. There is a purpose, Lord, why we are here. Maraming salamat po. In Jesus' name, amen.
Amen. Amen. Thank you Sige so po, much, Mentor Mentor. Naomi. Thank you na po tayo kay Mentor Naomi. Maraming Thank you, salamat Mentor po, Belinda, Mentor Mentor Naomi. Thank you po, Mentor Thank you, everyone. God Naomi. bless. See Thank you Thank you, you, sa Mentor bless. class Belinda, later. Mother, Thank you. Edward. Thank you po, Thank you, Mentor Edward. Tatay. Sa Thank you, lahat. Mentor Thank you po sa Naomi. lahat. God bless. Thank you, Mentor Mentor Naomi. God Thank you, Mentor bless. Belinda. Naomi. God bless, everyone. Thank you na. Thank you po.